Pinapaalalahanan nito ang mga paraan ng pangangalaga ng ngipin gaya ng mga sumusunod. Magsipilyo makalipas ang 3 minuto pagkakain, 2 hanggang 3 beses kada araw. Ang paggamit ng dental floss o toothpick upang tanggalin ang mga duming sumiksik sa pagitan ng mga ngipin. Mainam ding gumamit ng fluoride mouthwash para tumibay ang enamel o ang tissue na pumoprotekta sa ngipin. Kumain ng mga prutas at gulay na siksik sa sustansya gaya ng mansanas, carrots, repolyo, pechay at kangkong. Uminom ng gatas dahil ang taglay nitong calcium tumutulong sa pagpapatibay ng ngipin. Heto naman ang mga dapat iwasan. Ang matatamis at malalagkit na pagkain nagpaparupok ng ngipin. Ang matitigas na pagkain na maaaring maging sanhi ng pagkagasgas at pagkasira ng mga molar o ngiping panguya. Mahalaga ring magpakonsulta sa dentista kada 6 na buwan o sa tuwing may problema sa ngipin. Kaya't umpisahan ng pangalagaan ng ngipin para lalong tumamis hindi lang ang buhay, kundi pati na rin ang ating mga ngipin. Alam mo ba ang mangyayari kung hindi tayo magsisipilyo ng ngipin? Katuwang natin ang ating mga ngipin sa pagmuya ng masasarap na pagkain. Kaya naman tahanan din ito ng makukulit na bakterya. Ang naiwang sugar sa ating bibig ay gagawing acid ng mga bakterya na siyang sisira sa outer coating ng ating mga ngipin, ang enamel. Ang pagsisipilyo ang pumipigil sa mga bakterya at naglilinis sa tooth decaying acid na nagdudulot ng cavities. Sa oras na hindi ka na nagsipilyo, pagkakataon ito ng germs para magparami. Dito na maaaring magsimula ang gingivitis o sakit sa gilagid. Mas malala kung mauuwi ito sa periodontal disease, isang gum disease kung saan kusang natatanggal ang ating mga ngipin dahil patay na ang mga tissue sa ating gilagid. Kaya naman ugaliin magsipilyo pagkatapos kumain. O ngayon ha, ano mo na? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Arky De Leon, a dental architect. At ang pag-usapan natin ngayon ay ang tamang pagtutoothbrush. Ang tamang pagsisipilyo, syempre, kailangan nyo po ng toothbrush at ng ngipin. Pinakamaling paraan ng pagtutoothbrush, yung sideways. Yan po ang pinakamasama. Huwag nyo pong gagawin ang ganitong pagtutoothbrush. Ang ngipin ay ginawa ng Diyos naturally para sa up and down na pagmuya. Kasi bawat kagat nyo, up and down ang pagkain sa kanya. So, sanay siya sa up and down motion. Ang ganitong paggalaw ay hindi to natural. Sisirain nyo po ang ngipin ninyo. Sisirain din po niya ang gilagid nyo. Kaya madalas, pag umangat ang gilagid, tulad ng picture na po ito, na sobrahan sa toothbrush, umangat galing gilagid, pati humukay din po siya sa ugat ng ngipin. Kaya mangilo na po paminsan ng mga ganitong sitwasyon ng ngipin. At nagmumukhang mahaba ang ngipin. At ito po, papakita ko po sa video, na pag sideways po, kita nyo po nangyayari, hindi rin po nalilinis lahat ng parte ng ngipin. So, hindi na siya malinis, nakakasama pa siya. So, iwasan po natin ito. Maraming technique ng pagtutoothbrush. Merong pabilog, may pataas baba, at meron namang maliliit na ikot. Unahin natin yung up and down motion. Na pagdating natin sa harapan, paganyan din po. Pag nagtutoothbrush po tayo, ipapantay natin yung ngipin sa taas at saka ngipin sa baba. Yan. Para pag nag-toothbrush kayo, malilinis po lahat ng parte ng ngipin. Okay? Ganon din po sa gilid. Iganon nyo, side nyo po yung ngipin para ma-toothbrush po lahat. Pagdating sa kabila, pag ganon naman, then toothbrush din nyo po.
up and down motion. Ito ang vertical technique. Medyo madali ito sa bata. Here naman is tawag natin na circular motion. Hindi ibig sabihin ng circular, ganyan kalaki. Ang circular natin is pabilog-bilog. Medyo lumalagpas lang po sa ngipin ng kaunti. Pag circular motion, kita nyo po to, mas pumapasok yung bristles sa loob. Madali rin po ito para sa bata at matanda. Yan. Circular lang sa lahat ng parte ng ngipin. Naka-focus ng toothpaste natin ay ang fluoride. Para saan ba ang fluoride? Ang fluoride kasi ang nagpapatigas ng ngipin. Gaano karami naman ang toothpaste na ileligay? Pag ikaw ay 0 to 2 years old, ito yung mga bata. Sobrang nipis lang po. Dahil onti lang po ang ngipin nila, sobrang nipis lang po ang ilalagay natin. Onti pa naman yung ngipin nila, maliliit pa lang, pwede na po yung ganito karaming toothpaste. Kung wala po tayong toothbrush na pambata, pwedeng Bimpo. Enough na po yun. Pag kayo naman po ay 3 to 6 years old, gamais. Okay, ganito ka onte. Yan, parang sinlaki lang ng mais. Yan lang po ang kailangan nating toothpaste para 3 to 6 years old. Para naman po sa 7 years old pataas, mas marami na po siya at halos buong toothbrush na po ang ilalagay natin. Na-advise rin po na huwag po magmumog after ng toothbrushing. Kasi gusto nga po natin yung fluoride tumagal sa ngipin para andun lang po yung fluoride sa ngipin. After natin mag-toothbrush, dumura lang po tayo. Kung medyo hindi po kayo komportable sa ganung pakiramdam, pwede kayo magmumog pero gagamitin nyo po is mouthwash na may fluoride para andun pa rin po yung fluoride content sa ngipin. Sa mga medyo skeptic, kasi syempre iba iniisip na sa bibig pa rin yung dumi, pwede kayo magmumog, dura, tapos apply ulit kayo ng toothpaste. Para medyo mas maximum ang fluoride concentration sa ngipin. Kasi mas matagal yung fluoride sa ngipin, mas nakakaiwas sa sira ng ngipin.